Ayun, sige po, no? Palakpakan nga muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tunay nga na magandang umaga sa ating at higit na magandang umaga sa ating Panginoon po. Ano, hallelujah. Yes, Lord. Sige, church, minsan nga muna. God is good? Grabe? Amen. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon, no, sa atin, no, sa kabila ng nangyayari sa paligid natin ngayon. Ano, patuloy tayong niyayakap ng Lord. No, hallelujah. Sige, church, no, bago tayo magsimula, ano, tayo muna yung manalangin, no, para sa ating Panginoon. Ano, hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, nadalangin namin ang iyong banal na Espiritu ngayong umaga. Dalangin namin, Panginoon, na bumaba ka at pumagitna sa bahay-sambahan na ito. Dalangin namin, Panginoon, na yakapin niyo po ang bawat isa sa amin. Yakapin niyo po ang church na ito, ang iyong gawain, Panginoon, dahil tunay nga na kami ay nagpapatuloy dahil sa iyo. Kami ay nagpapatuloy umawit, sumamba, magpuri para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na dalangin namin na maghari ka sa amin, sa mga buhay namin. Hallelujah. Yes, Lord. Nanumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, Lord, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran,
maghari ka. Yes, Lord. Tunay nga na Panginoong Jesus, maghari ka. Hallelujah. Tunay nga na salamat sa patuloy na paghari sa aming Panginoon. Salamat sa patuloy na pagyakap sa bawat isa. Hallelujah. Sa umagang ito, Lord, kami po ay patuloy na awit sa iyo. Ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord, sige church, minsan pa. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo.
kadakilaan mo. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay nga na maraming salamat sa iyo, Panginoon. At sa umagang ito, Lord, kami ay patuloy na magpupuri sa iyo. Tunay nga na walang mahirap at walang imposible sa iyo. Hallelujah. Yes, Lord. City Church. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord, walang mahirap sa'yo. Mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord, tunay nga na walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Sige, church, lumisan ka. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi na kulang. Yes, Lord. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin.
walang mahirap sa'yo at walang imposible sa'yo. Hallelujah! Sige church, patuloy nating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Tunay nga Panginoon, binabalik na po namin sa'yo ang pinakamataas na papurit pagsamba at pasasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Yes, Lord. Ayun. Hiningan ako doon. Amen. Hallelujah. Medyo umaano po ang aking boses today. Ano? Sorry na. Dumaan eh. Tawag doon, may parang tawag doon, may sumasabit eh. Sige po. Hallelujah. God is good. Grabe. Amen. Yes, Lord. Sige, church. Kamusta ang bawat isa? Hallelujah. Thank you, Lord. Mabuti. Thank you, Lord. Tunay nga na kapag talaga nasa Panginoon tayo, katulad nga ng sabi sa kanta kanina, walang mahirap at walang imposible sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige, church. Dako na po tayo sa testimony. Yes, testimony. Sige, sinong unang pinagpala? Sa mga nakaraang araw, nakaraang linggo. First honor, second honor. Anyone? Any two? Any three? Sige po. Saan ko mga ego? Yan, tama. Ayan, okay na. Sige po, wala po. Magpapasalamat. Yan. Nahihiya lang kunwari. Diretso na. Sige. Wala. Sige, wala daw. Di ako na lang magpapasalamat. Baka may gusto lang nilang mauna. Sige, ako papasalamat ako sa Panginoon kasi nung mga nakaraang araw, nakaraang linggo, na tawag doon, yung pagpapala ng Panginoon talaga, siksik, liglig, at umaapaw. Totoo po yun, hallelujah. Tunay nga na maraming salamat sa Panginoon at nagpapasalamat din ako sa Panginoon, kasi patuloy niyang sinusustain ako sa pag-aaral. Amen. Yes, unti na lang sa research. Charot. Ano pa pala? Mag-ano pa pala kami? Magde-defense pa pala. Kala ko hindi na babalik doon. Dali lang yan. Charot. Dali. Basta gawin nyo yung research na yun. Sige ko mag-defense sa amin. Ganon. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon doon nga sa pagsasustain niya sa pamilya, lalong-lalo na sa church na ito, na patuloy niya talagang grabe yung higpit ng hawak yung hawak talaga ng Lord sa church na to. Ganon parang ganon talaga Close lang, wala nang open dyan, ganon. Wala nang bibitaw dyan. Pero ayun, maraming salamat talaga sa Panginoon. Kaya, ayun, sa Panginoon po ang pinakamataas na papurit pagsamba at pasasalamat. Hallelujah. Sige, church, wala na pong magpapasalamat. Ako lang. Sige, tayo po ay dumako na sa tithes and offering po muna. Hindi, sa uli yan. So, Pag may na-late, tuloy mo yung sa huli na lang po itong tithes and offering. Sige, may mga nagpapalit. isa ang laptop. Pasuyo na lang ako, bebe. Sige po, kung wala na po, tayo po ay dumako na rin po sa pinaka-importanting parte ng ating gawain, ang pagbibigay po ng Word of God, na pumungahan ni Pastor Vic. Pastor Vic, pasok! Ang communion, bibigay na natin sa end. Saka yung offering. Tulungan mo. Kaya mo? Walang mahirap sa Panginoon dahil lahat yumayaman. Amen. Mga kapatid, tayo manalangin.
Kaya mo ang iyong banal na Espiritu ay punuin ang mensahe at ang mga nakikinig. Amen. Kaya mong protektahan ang bawat isa na huwag nakawin ng kaaway. Amen. Panatilihin mo sa pananampalataya ang lahat ng makikinig. Kaya mo, Lord, na ikaw ang bigyan mo sila ng talas ng kaisipan, bukas na puso at damdamin, bukas na pandinig, at may apply sa pang-araw-araw na buhay. Ang lahat na ito ay aking hinihiling sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Naalala ko yung history ng si Emilio Aguinaldo ay nagkamali na ipapatay niya si Bonifacio sa Mount Bontis sa Tala. Huwag niyo ako ma-misinterpret, baka sabihin niyo nagpipreach ako ng politics. Tingnan niyong maigi kung paano ko i-relate sa Biblia yan. Pangalawa, lumipas ang panahon, yun yung 1800s. Dumating sa panahon ni Marcos Sr. Namatay si Ninoy Aquino. Hindi masyadong klaro kung sino nagpapatay. Obviously, yung taong gusto makinabang sa kamatayan ni Benigno Aquino. No? The third. Sumunod naman, eto, naputol yung curse dahil sa habag ni Lord. Awa ng Diyos, I hope, buhay pa si PRRD laban sa isang politiko rin na si Bongbong Marcos. Hindi ako against kay Bongbong Marcos. Hindi rin ako against kay Duterte. Bakit? Kasi sila yung nailuklok ng taong bayan. Okay ba? Malinaw ba? Opo. Pero, yung kaganapan nung panahon ni Marcos, na tulad din si Aguinaldo at si Bonifacio, si Abraham Lincoln ng Amerika, napatay naman. May namatay din, mystery din. Abraham Lincoln, tapos si Trump, muntik nang mamatay nung nangangampanya, nabarel. Napagbigyan pa, mabuhay pa si Trump. Ganun din si Duterte, si former President, His Excellency, former Rodrigo R. Duterte. Kahit na nakadetain, at least buhay pa. Parang si Apostol Pablo, dinitain, buhay pa. Tingnan nyo ha, yung similarity. Tumaas ang oil. Kailan? Yung unang pagtaas na naabutan ko. Panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Nagtaas ang oil, nagmahal ang bigas. Pero may nagawa si Ferdinand Marcos Sr. compared ngayon. Ngayon, dumating naman kay Bongbong Marcos, nagtaas din ang gasolina, yung oil, nagtaas din ang bigas. Nagtaasan yung MRT, pero marami pa rin naging pandak. Gets nyo? Hindi tumangkad. Nagtaas ng MRT, LRT, marami namang hindi tumangkad. Gets nyo? Pero kung ating pag-uusapan, hindi natin kinakampihan si PRRD, hindi natin kinakampihan si Bongbong, maging neutral kayo, pakinggan nyo maigi ito. Yung nangyari sa atin ng pandemic, hindi nakipag-away ang presidente natin sa China. Binato siya ng kung ano-ano, bakit daw pro-China. Ang nakakatawa nito, mga kapatid, kung sino din yung komunista dito sa Pilipinas, gaya ng Makabayan Black, against sila kay Duterte ng mga panahon na yun. Yung panahon ni FPRRD. Samantalang communist din yun. Naiintindihan niyo ba ako?
Ito ang tanong. Kung ano-ano binato nila kay former PRRD na maka-China daw, anti-US daw, hindi naman. Ang gusto naman ni PRRD, magkaroon tayo ng mga kaibigan. Ngayon, sasabihin niyo sa akin, Pastor, bakit mo binanggit yan? Kung ang tao lang ay nagbabasa ng salita ng Diyos, history and prophecy go hand in hand. Noong panahon ni Prophet Jeremiah, kikilabutan kayo. Paborito ko si Jeremiah the prophet. Hindi si Jerem. Si Jeremiah. Ha? Linilino ko lang. Si Prophet Jeremiah is known as the weeping prophet. Siya sumulat ng aklat na nasa pangalan niya, kasama yung mga sinulat ni Baruch, B-A-R-U-C-H. Hindi Barok, Baruch. Si Baruch, kain, tae. Iba yun, no? Si tae. Baruch, isa sa mga assistant scribe ni Prophet Jeremiah. Siya rin ang sumulat ng Panaghoy, aklat ng Panaghoy, Lamentations. Inaccuse si Prophet Jeremiah na pro-Babylon. Yun yung ancient Rome. Dahil sabi ni Prophet Jeremiah, sabi ng Lord sa kanya, sabihin mo sa mga tao sa Israel, lulusubin, wawasakin ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Walang pinagkaiba. Gusto tayong gerahin ng China nung panahon na yun. Pero bakit hindi tayo ginera ng China? Dahil yung presidente natin, binigyan ng wisdom ni Lord. Hindi tayo sinako. Amen. In fact, takot nga sila eh. Malakas lang sila doon sa mga, yung ang tawag doon, sa mga nangingisda. Pero direct encounter, hindi. Bakit? Sa pananalita, makikita ang wisdom ng isang tao. Hindi pa dalos-dalos ang desisyon. Totoo. Pag nagdesisyon ang leader o ang prophet, lingkod ng Diyos, kailangan consistent. Kailangan sinusunod. Sa isang church, hindi pwedeng dalawang pastor. Iisa lang ang pastor. Maaaring meron kang alam, pero hindi mo naman nagagamit sa church. Nag-e-expect ka masyado sa church, pero wala ka naman na itutulong. Intindihan niyo ba? Tapos, tamad ka pa magbasa ng Biblia, kaya bumabagsak. Alam niyo kung ano sakit ng Israel noong mga panahon ni Jeremiah? Sinasamba nila ang karangyaan. Sa Ingles, riches, honor, pride, and wickedness. Ayan, sabi ng mga ibang propeta, fake yan! Fake news yan! Si Jeremiah, magkakaroon tayo ng pagpapala, magkakaroon tayo ng peace. Yung pala, hindi sila nakinig sa message ni Lord kung ano-ano ang ginagawa nila. Lalo na pag binabasa ni Prophet Jeremiah yung billing ng Lord na magsisi kayo na inyong mga kasalanan. Makinig kayo, maging masunurin kayo. Makinig kayo, Jeremiah, huwag kang matakot. Kahit libakin ka nila, huwag kang matakot. Sabi mo, out of the north, nations shall attack Babylon, will create the Babylon Empire, and will defeat the Egyptians. Kasi ganito nangyari. Si Zedekiah, pati yung dati nilang king na si Jehoiakim, ay nakipag-peace sa Egypt. Egypt parang US yan.
Mayaman ang Egypt, nag-rely ang Israel. Ay, kaibigan ko, appear ang Egyptian army. Eh di ba ang Egypt maraming Diyos? Ang Amerika maraming Diyos. Di naman totoong Kristiyano yan eh. Maraming Diyos yan. Maraming conspiracy nga. May skull and bones pa nga dyan eh. Tapos, sabi ng mga propeta ni Josiah, Zedekiah, yan yung mga hari ng mga panahon yan. Hindi totoo si Prophet Jeremiah. Puro kasinungalingan. Imposible lusubin tayo ng Babylon. Eh, evil yung ano nila eh. Masama yung hari nila eh. Magsisi kayo ng inyong kasalanan. Lulusubin tayo ng Jerusalem. Huwag kang lumaban kay Nebuchadnezzar. Alam niyo itong cellphone ko, mahilig mag-turn off. Alam mo bakit? Hindi ko alam kung anong settings, kailangan ko reveal. Pakinggan niyo ako Dito, mga kapatid, si Jeremiah, the prophet, ay makikita niyo dito sa Bible. Si Teka. Susunod magdadala na ako ng laptop. Jeremiah. Yan. Ang propetang Jeremiah, mga kapatid, ay nagsabi, kung babasahin niyo yung buong Jeremiah 29 verse 1, nagprophesy si Jeremiah, lulusubin ang Israel, ang Jerusalem. Pakibasa nga yung Tagalog, Jeremiah 19:1 to 15. Okay na ba yung boses mo? 19 po, hindi po 29. Hindi. Jeremiah 19 verse 1 to 15. Pakinggan nyo ito maigi Pag binasa mo, lakasan mo na may slow down Pag hindi kaya, bigay mo kay Juanita. Para siya naman ang paus. Sige, go. Salitan kayo. Pakinggan nyo. Focus mo nga sa verse. Verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ikaw ay yumaon at bumili ka ng isang sisidlang lupa ng magpapalyok. At magsama ka ng mga matanda sa bayan at ng mga matanda sa mga saserdote. 2. At ikaw ay lumabas sa libis ng anak ni Hinnom na nasa tabi ng pasukan ng pintuang bayan ng Harsit. At itanyag mo roon ang mga salita na aking sasaysayin sa iyo. 3. At iyong sabihin, inyong dinggin ang salita ng Panginoon. Ano raw? Salita ng Panginoon. Pakinggan nyo. O mga hari sa Juda at mga nananahan sa Jerusalem. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel. Sino raw yan? Diyos ng Israel. Iba siya sa Diyos ng Egypt. Tuloy mo. Narito, ako ay magpaparating ng kasamaan sa dakong ito, na sino mang makarinig ay magpapanting ang mga pakinig. Ano raw? Magpapanting ang mga tenga. Sa Ingles, his ears shall tingle or mangangate. Sige, tuloy. 4. Sapagkat kanilang pinabayaan ako at kanilang pinapaging iba ang dakong ito at nangagsunog sila ng kamangyan dito sa ibang mga Diyos. Yun. Dalawa. Ano raw sabi? Bakit daw nagalit ang Diyos? Pinabayaan nila si Yahweh. Binagdaan-daanan lang nila ang Diyos. Nagsunog sila ng insenso. Parang Chinese, no? Sunog ng insenso sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nila kilala at nalaman nila sa kanilang sabi-sabi o kaugalian. Marami ngayon, huwag kayong makagalit mga Katoliko. Maraming sumasamba, kala nila Diyos.
Sabi nila, hindi naman namin sinasamba eh. Eh, ba't nyo binibigyan ng bulaklak? Picture niya ba yan? Yan ang nagpapabagsak sa mga bansa. Totoo. Pansinin mo, lahat ng simbahan, mga bansa na under sa Rome, naghihirap. Sige, tuloy mo. nila at ng kanilang mga magulang at ng mga hari sa Juda. At pinuno ang dakong ito ng dugo ng mga walang sala. O, di ba? Maraming kaso ang Rome. Di ba? Mga bata pinapatay. Pedophile, sex sa bata. O, di ba yan ang tradisyon nila? Babylon. Sige, tuloy mo. Verse 5. 5. At itinayo ang mga mataas na dako ni Baal. Ang Baal, statwa yon. Diyos-Diyosan yun. Sa Ingles, Baal ang pronunciation nila. Pero mas tama ang pronunciation ng Pinoy dahil may pagka-Hebrew rin tayo. Alam niyo ba ang Pilipino na discover nila? Meron tayong lahing Semitic. Parang ancient Israel. Baal yan, Baal. Kahit sa Hebrew, Baal ang accent niyan. Hindi Baal. Sa Amerikano, parang Baal. B-A-I-L. Parang Pale. Pail of water. Ito naman, Baal. Sige, tuloy. Which? O, sige, Tagalog. Upang sunugin ang kanilang mga anak sa apoy na mga pinakahandog na susunugin kay Baal. O, tingnan mo. Kung sa Diyos na totoo yan, ang Diyos ng Israel, nagsasakripisyo ng hayop, bunga ng halaman o puno na pili. Sila, mga bata, inaalay. Katulad ng mga Aztec tribes ng Mexico. Inaalay ang bata. Isa dyan si Molech. Huwag kayong magtaka. Sino ang bansa na pinakamaraming Diyos-Diyosan? Alam mo kung ano? Hindu. Mga Hindu yan. Hindu at na mga Hindu at yung mga taga-India. India. Yo, maraming Diyos-Diyosan yun. Yung mga Pakistani, marami rin Diyos-Diyosan. Yan yun. Egypt, marami rin Diyos-Diyosan. Sino napahiya? Yung mga Diyos-Diyosan laban sa Diyos ng Israel. Sige, tuloy mo. Na hindi ko iniutos. Oh. O sinalita man, o pumasok man sa aking pag-iisip. 6. Kaya't narito, ang mga kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ang dakong ito ay hindi na tatawaging Topet, ni ang libis ng anak ni Hinom, kundi ang libis ng patayan. Kaya may Marikina Libis Bali. Marikina Valley nung araw yan. Sa kakakwari nila, wala na yung Bali. Naging flat na ang Marikina. Kaya binabaha. Nakita nyo kung paano manira ng environment, related sa Biblia Sige, tuloy. 7. At aking sasayangin ang payo ng Juda at ng Jerusalem sa dakong ito. At aking ibubuwal sila sa pamamagitan ng tabak sa harap ng kanilang mga kaaway. Daming kaaway ng Israel. Mga kapatid, nakikinig ba kayo? Maraming kaaway ang Israel. Yan ang nangyayari sa Pilipinas. Pag walang wisdom, yan ang nangyayari, mga kapatid. Sige, tuloy. Basa. At sa pamamagitan ng kamay ng nagsisiusig ng kanilang buhay at ang kanilang mga bangkay ay mga bibigay na pinakapagkain sa mga ibon, sa himpapawid at sa mga hayop sa lupa. Ibon ng... Saan kayo mag-bless? Ibon ng himpapawid at mga hayop sa lupa. O, sige, tuloy. 8. At gagawin ko ang bayang ito na katigilan at kasutsutan, bawat isa sa mga dadaan doon
ay mga titigilan at magsisisutsot dahil sa lahat na salot niyaon. Sa Ingles, hissing. Parang ganito. Lahat ng dadaan sa Jerusalem, gaganyan. Tayo ng mic para mas balakas. Tinig na namin. Grabe. Kawawang Israel. Noong AD 70, nasira yung templo ni Solomon, natupad, nilusob ng mga Romans ang Israel. Iba pa doon sa panahon ni Jeremiah, the weeping prophet, na nilusob na Babylon, ancient Rome. Ang leader noon si Emperor Nebuchadnezzar. Sa ibang translation, Nebuchadnezzar. Sa Tagalog. Ha? Tuloy. Okay. Verse 9. At pakakanin ko sila ng laman ng kanilang mga anak na lalaki at ang laman ng kanilang mga anak na babae. At kakain bawat isa sa kanila ng laman ng kanyang kaibigan. Sa pagkakulong at sa kagipitan na igigipit sa kanila ng kanilang mga kaaway at ng nagsisiusig ng kanilang buhay. 10. Kung magkagayoy, babasagin mo ang sisidlang lupa sa paningin ng mga lalaki na nagsisiyaong kasama mo, at iyong sasabihin sa kanila. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ganito ko babasagin ang mga taong ito at ang bayang ito. Gaya ng pagbasag ng isang sisidlan ng magpapalyok na hindi mabubuo uli. At sila'y mga glilibing sa tupet hanggang sa mawala ng dakong mapaglilibingan. 12. Ganito ang gagawin ko sa dakong ito, sabi ng Panginoon. At sa mga nananahan dito, sa makatuwid bagay, gagawin ang bayang ito na gaya ng tupet. 13. At ang mga bahay ng Jerusalem at ang mga bahay ng mga hari sa Juda na nangahawa ay magiging gaya ng dako ng tupet. Lahat ng bahay na ang mga bubungan ay pinagsunugan ng kamangyan sa lahat ng natatanaw sa langit, at pinagbuhusan ng mga handog na inumin sa ibang mga Diyos. 14. Nang magkagayoy, nagbalik si Jeremias mula sa tupet, na pinagsuguan sa kanya ng Panginoon upang manghula. At siya'y tumayo sa looban ng bahay ng Panginoon. Verse 15. At nagsabi sa buong bayan. 15. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel. Narito, ako'y magdadala sa bayang ito at sa kanyang lahat na bayan ng lahat na kasamaan na aking sinalita laban doon. Sapagkat kanilang pinapagmatigas ang kanilang leeg upang huwag nilang marinig ang aking salita. So, ulitin ko. Na-fulfilled po yan. Si Jeremiah, sinabihan na spy. Spy ka ni Nebuchadnezzar. Huwag kayo maniwala dyan. Hari! Spy yan. Walang magkakaroon, walang digmaan na mangyayari. Sinabi na doon sa hari ng Israel. Huwag ka maniwala dyan. Fake news yan. Makatsay na yan. Di ba ganun na ganun nangyari kay Duterte? Ulitin ko. Nung umpisahan natin ang preaching, kayo mga taga-subaybay, huwag niyong mamimisinterpret na politics to. I'm just laying history, a keen observation, and the prophecy of the Bible. Yes. Pakinggan yung maigi to. Kung pwede kayo hindi sumang-ayon, pero sa mga tao hindi sasang-ayon, bulag kayo. Yun ang sasabihin ko. Una-una, Aguinaldo and
Bonifacio. Abraham Lincoln, napatay. Pangalawa, Ferdinand Marcos Sr. and Aquino. Ano nangyari nung panahon ni Marcos? Nagtaasan ng oil. Nagkadigmaan. Nagmahalan ang oil. Dati, nung panahon ko, 10 piso, 1 kilo ng bigas. Tumaas ng 25 pesos. Hanggang doon lang. Ang gas, magkano lang noon? Shitty. Mahal pa yun. Naabutan ko pa 5 piso. Hello, nakikinig ba kayo? Tapos tingnan nyo yung sequence. Si FPRD may wisdom ng Lord. Hindi siya perfect. Pero sabi niya, bakit ko aawayin ng China, kapitbahay natin? Wala tayong kaaway. Ayaw ko magpahawak sa dayuhan. Tingnan mo, hindi tayo tinulungan ni Trump. Nagkagera sa Iran, natalo sila sa Vietnam. Tapos nung nalaman nilang talo US, wala silang pakinabang, iniwan nila. Tingnan mo, ginawa nila ngayon. Hello, nakikinig ba kayo? Jeremiah, spy ka na ni Nebuchadnezzar! Pero nabasa natin, kita nyo naman. Anong verse tayo nagsimula? Hanggang anong verse? Verse 1 to 15 ng chapter 19. Nag-prophesy si Prophet Jeremiah. Huwag kayong lalaban kay Nebuchadnezzar, sapagkat pinaparusahan ko lahat ng katampalasan, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga sumasamba sa prosperity, mga sumasamba sa kani-kanilang kasamaan. Kaya nangyari, tingnan nyo nangyari mga kapatid. Hindi ba parehas ang sitwasyon ngayon? Following history with wisdom from the Lord. Hindi kami naniniwala, galing sa Lord yan. Sabi ni Jeremiah kay Zedekiah, Zedekiah, huwag kang lumaban kay Nebuchadnezzar. Sabi ni Zedekiah, meron naman akong kabaylis mga kakampi. Ang Egypt, mayaman, malaki army. Ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah. Di ba? Bida ngayon si Jeremiah. Di ba? Sabi ng Lord, sasakupin tayo. Wala tayong magagawa. Spy ka, no? Spy ka, ha? Inano ko na lang para maikli kasi hahaba. Spy ka. Hindi po. Very peaceful. Tingnan mo yung mga propeta ko. Mga false prophet. Parang kongreso, kanya-kanya. Iba-iba opinion, di magkaisa. Senado, hindi rin magkaisa. Hindi ba nangyayari ngayon sa Pilipinas yan? May propeta na nagsasabi, huwag kang lumaban. Di ba sabi ni PRRD dati, huwag natin pag-awayan kahit si Xiaoping. Huwag na natin pag-awayan kung kanino yan. Buti pa, mautak si PRRD. Gusto kaibigan. Mag-share na lang tayo ng oil exploration. Ayaw ng US yun. Gusto ng US, puro siya lang. Parang Aramco sa Saudi. I'm not against the US, pero yung ginagawa niya, hindi na makakristyano yun. Bakit ko pinreach to? Kasi same ang sitwasyon ng Pilipinas na nangyari sa Israel. Ang daming lumalayo sa Biblia. Loyal kayo sa inyong relihiyon, hindi sa katuruan. Ano ba natututunan nyo sa mga sambahan nyo paulit-ulit? Sino ba ang hindi ako magbabanggit hindi ako naninira. Sino ang pinakamalaking religious group na puro kriminal at nangungurakot? Wala akong binanggit. Wala akong violation of community standard. Karamihan,
kaninong sekta yon? Huwag ka magbanggit. Baka tayo mabanyan sa ginagawa niyo. Naintindihan niyo ba ako? Sinasabi mo, Katoliko, wala naman akong binanggit. O, nasa sa inyo na yun. O, sino yung pinakapangalawang grupo na pinakamarami rito? Anong Baptist? Wala naman akong sinabing Baptist. O, hindi ba totoo yung sinasabi ko? Mga kapatid, pag lumalayo na sa Holy Spirit, ang church nyo lumalayo na sa Biblia, lumalayo na sa Holy Spirit, tandaan nyo, hindi pa ako nagkamali sa sinabi ko dahil nakabatay sa Biblia. Hindi sa akin yan. Hindi ba tama ang sinabi ko? History repeats itself if you are stupid. Ulitin ko. Babaguhin ko na yung saying. History repeats itself if you are stupid to violate God's principles in His written word. Sabi ni Jeremiah, huwag kayong lalaban, makipagkaibigan ka muna, hindi pa natin kaya. Yun ang ibig sabihin talaga ni Jeremiah. Sabi ni Lord, out of the north. O, hindi ba nauulit? Sino sumuporta sa Iran? North, sino? Russia, Turkey. Sino pa? China. Sa kabilang north. Lalong lumala. Lalong hinarang. Pero may good points din si Trump, to be fair. Pero ang mali niya, yung approach niya, pabigla-bigla. Hindi niya hiningi yung advice, kahit hindi advisor, si Clinton. Ang ganda ng speech ni Clinton. Hindi niya na-gets yun. Wala tayong magagawa, prophecy yan. Pero kung susundin ng gobyerno natin, yung principle ni Prophet Jeremiah, huwag mong awayin. Naniwala sila sa mga sabi-sabi ng mga false preacher, false prophet. Hindi nila pinakinggan yung weeping prophet Jeremiah. Ito na ang panahon na dapat umiyak tayo. Wala nang Happy New Year. I'm sorry to tell you this. Wala nang Happy New Year kung lalayo kayo sa Biblia. Wala nang Happy New Year kung hindi nyo susundin ang Biblia. Look what Prophet Jeremiah, lahat ng religious groups, karamihan, pinupuri si Trump. Ako hindi. Hindi pa sikat si Trump nang usap na kami ni Del. Alam ni Del yan. Mami, tanda mo mangyayari. Sino pumutol ng curse? Namatay si Bonifacio. Namatay si Ninoy Aquino. Hindi namatay si PRRD. Pinagpepray ko. Alam niyo kung bakit? Pag nakauwi si PRRD, sign na maaawa ang Diyos sa atin. Justice will prevail. Tandaan mo yan, di ba pinost ko yan? Pero wala akong binanggit na paninira sa ibang politiko. Sinasabi ko lang yung stylistics ni Prophet Jeremiah. Sikat nga naman ako. Wow. Hindi ikaw, si Prophet Jeremiah. Iniyak ko niyan, kapatid. Kaya ako paboritong prophet yan. Meron ako papaalala sa inyo, sa isang church, pinag-preach ako. Mula nun, hindi na ako pinag-preach. Binulgar ko ang pangyayari tungkol sa pera, may cheque. Ngayon, nalimutan ko na. Pero yung time na inano ko ni Lord, nagsalita ang Holy Spirit, puro yun, hindi akin yun. Namutla yung mga nakikinig, mga guilty, tungkol sa pera. Nabulgar. Naulit na naman sa gobyerno. Babalik na naman yung kahihiyan ng mga nangungurakot. Hindi natin alam kung sino sa kanila yung nangungurakot. At hindi naman ako NBI. Wala akong karapatan hatulin sila. Ang masasabi ko lang, take heed of the warning of the Lord. Lahat ng pagnanakaw, 2028, maraming makukulong. Magkakaroon ng death penalty. Maniwala kayo sa hindi. History will move itself.
If only my people shall humble themselves and seek His face, then shall I hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Sambang ano yun? First Chronicles 7:14 ba yun? Sige, basa. Mananatili ba tayong ganito? Magiging swapang ba tayo para paalam sa mga mahal natin sa buhay? Everything is already being fulfilled. Some are fulfilled, some repeats. Why? A warning, a loving warning from Jehovah God, Yahweh, Jehovah. Ayan prophet, buhay ni Jeremiah. Pinakulong ni Zedekiah. Tingnan niyo yung Jeremiah chapter 37, verse 15 to 21. Itagalog mo na. Pero huwag mong basahin lahat. 37:15 to 17. Sige, tuloy mo. Tingnan niyo Nung nalaman ni Zedekiah, nilusob sila nung gabing yon. Nataranta siya. Pinahirapan niya ang propeta ng Diyos. Tingnan, basahin mo. Hanggang 17. 15 to 17 lang. 15. At ang mga prinsipe ay napuot kay Jeremias. At sinaktan nila siya at isinilid sa bilangguan sa bahay ni Jonathan na kalihim, sapagkat kanilang ginawang bilangguan yaon. 16. Nang si Jeremias ay makapasok sa bilangguang nasa ilalim ng lupa at sa loob ng mga silid, at nang mabilanggo si Jeremias doon na maraming araw. 17. Nagsugo nga si Zedekias na hari at ipinasundo siya, at tinanong siyang lihim ng hari sa kanyang bahay, at nagsabi, may anuman bagang salitang mula sa Panginoon? At sinabi ni Jeremias, mayroon. Sinabi rin niya, ikaw ay mabibigay sa kamay ng hari sa Babylonia. Tuloy mo. Verse 18 na po. Sige, tuloy mo. Tagalog. Sige. Bukod dito'y sinabi ni Jeremias sa hari Zedekias, sa ano ako nagkasala laban sa iyo, o laban sa iyong mga lingkod, o laban sa bayang ito, upang ilagay ninyo ako sa bilangguan? Nakita nyo? Kinwestiyon. Parang ICC. Hindi tayo nag-uusap ng politics, pero kino-compare ko lang. Bakit mo ako kinulong? Bakit ka nagagalit sa akin? Wala namang ginagawa yung tao. Alam niya yung diskarte ng bansa Binigay ni Lord sa kanya Lahat na nagsasasalita ngayon, puro palpak, walang wisdom. Naintindihan niyo ba ako? Pag tinanong may gulo, hindi ko alam Di ba tama ba? Hindi ko, I do not know any of this, I do not know to do. Ano bang dapat natin gawin? Di ba? Ganun ba yun? Tingnan niyo ako. I do not know what to do. That is impossible. To do the impossible thing. Tuloy mo na. Verse 19. Sige, tingnan niyo. Saan nandoon ngayon ang inyong mga propeta na nanganghula sa inyo, na nangagsasabi, ang hari sa Babylonia ay hindi paririto laban sa inyo, o laban man sa lupain ito. 20. At ngayoy dinggin mo, isinasamo ko sa iyo, o Panginoon ko na hari. Isinasamo ko sa iyo na tanggapin ang aking pamanhik sa harap mo. Na huwag mo akong pabalikin sa bahay ni Jonathan na kalihim. Huwag mo ako balik sa kulungan. Sabi ni Jeremiah. Hindi pa rin nakinig. Kinulong pa rin niya. Tingnan niyo pride ni Zedekiah. Patago niyang nilapitan ang propeta. Meron ba sinabi si Lord tungkol sa akin? Ginawa niyang parang Madam Auring. Si Prophet Jeremiah. Tingnan ang ganda ng kwento. Tapos sabi niya,
Pero may aral. Verse 21, sige, tuloy mo. Nang magkagayoy, nag-utos si Sedekias na hari, at kanilang ibinilanggo si Jeremias sa looban ng bantay. At kanilang binigyan siya araw-araw ng isang putol na tinapay na mula sa lansangan ng mga magtitinapay. Hanggang sa maubos ang lahat na tinapay sa bayan, ganito na bilanggo si Jeremias sa looban ng Di bantay. parang si Aquino. A tie yellow ribbon round you. Oak tree, if you see long years, do you still want me? If I receive the yellow ribbon round the old oak tree. Nakita nyo? Just stay on the bus together up. Put the blame on me. If I receive your letter. Ganyan ganun lang yun. Nakita nyo? Out of pride, kinulong pa rin nila si Prophet Jeremiah. Baka may maalala kayong kahawig na pinakulong. I'm not preaching politics. I'm preaching similitude of situations. Totoo! Hindi ba tama yung sinabi ko? Si Jeremiah kinulong din? Oo. Siya ang nasisi. Dito sa present, may ICC. Dito naman, IC. Nasisi si Prophet Jeremiah, kinulong. Alam nyo kung ano nangyari. Noong nalusob ni Nebuchadnezzar, next Sunday, pelikula ang papanurin natin, English yon. Pero magtatanong ako sa inyo, tungkol sa buhay ni Prophet Jeremiah, ilalive natin dito. Hindi ako magpipreach. Wala tayong praise and worship. Ang praise and worship natin, movie. Prophet Jeremiah. Tingnan nyo kung maiintindihan nyo based dito sa preaching. Amen ba? Kaya tingnan nyo. Tingnan mo, verse 9. My Lord King, these men have done evil in all that they have done to Jeremiah the prophet. Dumating si Nebuchadnezzar, pinalaya, hello, nakikinig ba kayo? Pinalaya ni Nebuchadnezzar si Jeremiah. Tingnan mo ang Jeremiah 40. Pero sunog na ang Jerusalem, nalusob na, nalupig na, marami nang namatay, marami nagutom. Kasi hindi siya nakinig sa advice ni Lord God through Prophet Jeremiah. Pakinggan nyo. Sige, basa. Verse 1 to 4 lang. Sige, tuloy. 40 verse 1 to 4. Basa. Dali. Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon. Pagkatapos na mapayaon siya mula sa Rama ni Nabuzaradan, na kapitan ng bantay, nang dalhin siya na siya'y natatanikalaan sa gitna ng lahat na bihag sa Jerusalem at sa Juda, na nadalang bihag sa Babylonia. Sige, tuloy. 2. At kinuha si Jeremias ng kapitan ng bantay at nagsabi sa kanya, ang Panginoon mong Diyos ay nagbadya ng kasamaang ito sa dakong ito. 3. At pinapangyari at ginawa ng Panginoon ayon sa kanyang sinalita. Sapagkat kayo'y nangagkasala laban sa Panginoon at hindi nagsitalima ng kanyang tinig. Kaya't ang bagay na ito ay dumating sa inyo. 4. At ngayon, narito, aking kinakalagan ka sa araw na ito ng mga tanikala na nangasa iyong kamay. O ito, kwento ko na. Sabi ni Nebuchadnezzar, hindi ba ikaw yung propetang nagsabi sa hari ng Israel na si Sedekiah na mananalo kami, lulupigin namin ang Jerusalem? Sabi ni Jeremiah, ako nga. So ikaw pala yung Jeremiah the prophet, pakawalan siya. Imbis na nagalit siya kay Jeremiah, yung mismong hari ng Nebuchadnezzar, humanga. O, akala ko ba powerful yung Diyos ng Israel? Bakit ikaw ang sinabihan ng Diyos na ako mananalo? Paano mo nalamang lulupigin ko Jerusalem? Sikreto yun. Nag-gets nyo ba ako? Nakikinig ba kayo? Amen. Nakakahabol ba kayo? Amen. Nakita nyo?
Kaya pag nagbigay ng babala ang Panginoon, kahit sa history, binibigyan tayo ng chance ng Panginoon. Amen. Alam niyo, nung nag-post ako ng prayer para sa mga may sakit, mapapansin niyo kung pinanood yung maigi yun, pinag-pray natin ng bansa. Pati yung mga may sakit na connected sa church natin. Amen. Kasama na ako doon. Lahat! Pati nandun din yung mga walang anak pa na gusto magkaanak. Sinama ko doon. Kasi nung isang umaga, sabi kahapon yata yun, sinabi ko kay Del, Mami, merong hindi tama eh. True. Nagtataka ako iba eh. Hindi naman mainit, hindi naman malamig. Mainit lang talaga. Pero merong hindi tama, kailangan ko mag-pray. Tapos no, alas 3 ng umaga, ginising ako ni Lord, tapos na yung panaginip ko. Sabi ng Lord sa akin, mag-live broadcast ka, mag-pray ka, huwag ka mag-preach. Nag-live ako. 3-minute prayer lang yun. 3 minutes yung video. Nag-pray ako. Anak, tingnan mo yung mga anak mo sa recent Christ. Mahal ba nila yung pinost mo? Mahal ba nila ako? Kayo makakasagot nun. Nakikintindihan niyo ba? Amen. Kasi ako si Lord, pagka ginising ako at sinabing mag-broadcast ka, mag-live ka, o today's Bible verse, ibig sabihin kailangan natin yun. Hindi yun dahil gusto ko lang. Alam, nakikinig ba kayo? Hindi ako katulad ng ibang pastor, ewan ko lang yung iba. Iba kasi yung stylistics na binigay ni Lord sa akin. Magbo-broadcast lang ako ng mga ganyan, tsatsaga ako mag-edit. Pag may utos si Lord sa certain topic. Pansinin nyo, ang topic natin, halo-halo, wala akong pattern. Ayon sa pangangailangan. Yung ibang tao, pag naghahanap ng trabaho, hindi ko nababanggitin kung sino. Hindi pa nagsasabi sa akin, alam ko na kung meron. Hindi pa nagkikwento. Minsan nga yan si Del nagugulat. Paano mo nalaman? Wala naman sinabi yung ibang tao na yun. Mga imbol. Hello, nakikinig ba kayo? Meron ako sinabihan. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung sino. Babalik yung abroad. Tapos nakita ko. Nag-abroad. Kita niyo kung gaano ka-powerful ang Diyos. Hindi naman ako yun eh. Kasi kung sa akin yun, ang galing ko naman. Mali naman yun. Baka tanggalin ako ni Lord dito sa recent class. Mapaga ako. Magiging early bird to death ako. Hello? Pag pinahaba ng Diyos ang buhay mo, may mission ka pa. Hindi totoo yung pag mahaba ang buhay mo, salbahe ka. Naintindihan nyo ba? May mission ka pa. Kaya kung ano nangyari kay Prophet Jeremiah, kinulong, dahil siya daw ay spy ng Babylon Empire ni Nebuchadnezzar. Diba yan din ang nangyayari sa Pilipinas? Dahil sa pride, kaya namin yan. Tapos nagpalipad ng mga missiles, mga bomber B-52. Wala silang nagawa. O, sino lang ang presidenteng nakagawa nun? Hindi ko pinupuri si Duterte. Ayaw nga niya yung pinupuri lang. Si Lord. Nalala niyo yung Marawi. Sino ang nakapagpatino doon? Sino ang presidente doon? Pag ikaw pinagtulungan at hindi ka natinag-tinag, ano ang ibig sabihin nun? Halimbawa, meron tayong pinagtulungan. Hindi natin matalo-talo, halos siya lang mag-isa. Oh, nanalo. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka laoban ng Diyos na tinagi mo yung taong yun. Same with the Philippines. Pag sinabi ni Prophet Jeremiah, makipagkaibigan ka ron, huwag kang lumaban, hindi ka pa handa. Diba ganun ang Diyos? Pag ang isang bansa, matigas ang ulo, gumagawa ng katampalasan, madamot, sumasamba sa Diyos-Diyosan, masaya sa prosperity, lumalayo sa Diyos. Anong ginagawa ng Diyos?
Ibibigay kita sa mga kaaway mo hanggang magsisi ka, madurog ka, hanggang lumapit ka sa akin. Yan yun. Nagets nyo? Lahat ng paghihirap natin, hindi galing sa ating sarili minsan. Alam mo kung saan? Tuwing lalayo tayo sa Diyos. Ibigay mo yung dapat sa Diyos, ang dapat sa Diyos. Hello, nakikinig ba kayo? Sana makuha niyo yung mensahe. Hindi nyo lang alam, minsan nararamdaman ko yan. Sabi nga rito sa Ingles, sa verse 4, pakinggan nyo. And now behold, I loose thee this day from the chains, which were upon thine hand. If it seem good unto thee to come with me into Babylon, come, and I will look well unto you. But if seem ill unto you, come with me into Babylon, forbear, behold, the land is before thee, where I have seen good, convenient for thee to go, and there go. Inalok si Jeremiah, si Prophet Jeremiah, ng Babylon. May mga prophecy, makinig kayo ha, this is the final lesson. May mga prophecy minsan, pag pinakinggan mo, babaliktad ang tiyan mo. Parang mali ah. Itong example na to, si Jeremiah. Hindi si Jeremiah, Jeremiah. Sabi ni Jeremiah, ano sabi niya? Sedekaya, huwag ka na magrebelde. Sang-ayunan mo ang Babylon. Umalma. Alam mo kung ano ginawa kay Sedekaya? Yung kanyang mga anak, sa harapan niya, tinanggalan ng mata. Ikaw, ano pakiramdam mo? 12 yung anak mong lalaki sa Israel, hari ka. Nasa harap ka ni Nebuchadnezzar, kinuhanan ng mata sa harapan niya. Binulag yung mga anak niya. Tapos pinatay. Tapos siya rin binulag ang mata. Preso. Ewan ko kung may anesthesia no, walang binanggit sa Bible. Biro mo tatanggalin yung bola ng mata mo, bubulagin ka kasama yung mga anak mo. Nagrebelde, hindi nakinig kay Prophet Jeremiah eh. Prophet Sedekaya, bumalimbing ka na. Sumang-ayon ka na. Hindi nakinig. Nakita niyo yung taong masyadong tama sa sarili niya, pero hindi niya alam, parusa ng Diyos yun. Hindi nakinig kay Jeremiah. Kunyari, sinabi ng Diyos, huwag ka gagawa ng ganon, ginawa mo. Ano? Hilo? Ano ba yan si Pasto? Hilo? Gastos lang yan. Di ba karamihan ganyan sa church? Gastos lang yan. Ang hindi niya alam, minsan, bumabalik yung ginastos mo, doble binabalik ng Diyos. Paggawain ng Diyos. Hindi ako namemera, kinakwartahan ko kayo sa Panginoon. O yung kung gusto nyo marinig. Pinaperahan ko kayo sa Panginoon, hindi pansarili ko, para sa church natin. Nakikinig ba kayo? Ang sakit, no? Pag magsalita, no? Kikinig ba kayo? Ayaw ko naman magsalita dito. No? Ay, kami ni Del, paulit-ulit, namamasahe. Oh. Nagbibigay pa kami ng pamasahe. Limited na nga kami sa budget, kung tutuusin. Pwede ko sabihin nyo. Pero hindi ako nagre-reklamo. Nagets nyo? Huwag kayong iiwas sa giving. Tingnan nyo ang balong ito, sabi ni Jesus. Siya ang pinakamalaking binigay sa lahat. Nagbigay siya ng 2 kusing ng kanyang kabuhayan. Kulang na lang sabihin ni Jesus, kayo, tingi-tingi lang ang binibigay niyo sa akin. Isipin niyo, sabihin ni Jesus yun. Mukhang nakakalimot na kayo magbigay sa offering sa Diyos. Yung mga post ko na, yung mga Tagalog, kino-quote ko lang ulit, nakakadagdag ng memory. Yan ang kagandahan na nanonood ng mga post ko. Kasi hindi naman akin yun sa Diyos eh. Pagtsatsagaan ko ba i-edit yun, gawing video clip, lagyan pa ng Bible verse.
kung hindi mahalaga. Utos ni Lord eh. Naintindihan niyo ba ako? Paano kung hindi na malaya magsamba? Nagbago gobyerno. Ang nanalo Makabayan Black, NPA. Wala nang naniniwala sa Diyos nun. Puro kaplastikan lang. O kahit marinig niya, totoo naman. Kaya sila galit kay Sarah, lahat sila may kaso. Wala ako kinakampihan. Totoo naman kasi. Hindi ka na pwede magbasa Oo. ng Bible. May mga bansa, hindi ka na pwede magbasa ng Bible. Kahit nga sa US, magugulat ka eh. Tinanggal ba naman yung 10 Commandments sa mga eskwelahan? Di ba yung mga eskwelahan na luma, merong 10 Commandments? Tapos binago pa yung 10 Commandments. Yung huwag kang gagawa ng inukit na bato na Diyos-Diyosan. Pinalitan, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Ang layo. Kasi laban yon doon sa relihiyon na pinakamaraming member sa buong Pilipinas, na pinakamaraming magnanakaw at corrupt. Oh, yun ang totoo. Wala akong binanggit na relihiyon, ha? Makikisali pa ba kayo doon? Pista ng pista, hindi naman pista ng Panginoon. Pista ng tao. Nakikinig ba kayo? Oh, magbanggit kayo ng pista. Tingnan nyo kung nasa Biblia. Yung pala, hindi pista, pisti. Sumpa. Hello? Nakikinig ba kayo? O, sino ayaw masumpa? Siyempre, sabi mo, Pastor, tinatanong po ba yun? Siyempre, ayaw namin. Ba't kayo nagpa-participate? Binibigyan nyo pa ng gasolina, mahal-mahal ang gasolina. Pinapailaw pa ninyo. Utos ba ni Kristo yan? Wala namang inutos ang Diyos? Are you listening? And It's time to wake up, kapatid. Lot of people preach sweet things, pleasing to the ears. Pero ayaw sabihin yung totoo. Kasi mawawalan sila ng offering. Mawawalan sila ng member. Ako hindi. Wala akong pakialam. Ano gusto nyo? Diyos-Diyosan o yung totoong Diyos? Kasi nalaman ko yun, nagalit ako eh. Minsan kamukha ni Michael Jackson. Minsan baklain. Ano ba talaga ang mukha? Minsan singkit. Minsan sunog. Si Papa Tutong. Kulpal. Si Papa. Hindi naman si Jesus yun. Si Papa. Tapos maghihilahan sila. Mag-aaway. Yan ba ang Diyos nyo? Gusto nila mag-aaway kayo? Bading. Bading. Mga kapatid, hindi ako galit sa mga bading at saka sa mga tomboy. totoo. Si Papa Kulpal. Kailangan nyo lang unawain. Pero siguro naman alam niyo na yung tama at mali. Kung ikaw ay bakla, paano ka umihi? Nakatayo o nakaupo? Siyempre, nakatayo. O, di lalaki ka. O, kung babae ka, tomboy ka, paano ka ba umihi? Nakaupo, nakatayo? Siyempre, nakaupo. Di babae ka? Mga kapatid, maging totoo tayo. I'm not perfect, but we should remain perfect. At least in our firm decisions. Be firm. Man, Be perfect in your decisions. Not wavering. Sabi nila, ay, hindi totoo na buhay ulit si Kristo. O, pareho sila ng Quran. Pareho sila nung mga sundalo na sinabihan ni Pilato. Sabihin nyo, ninakaw ng mga alagad niya, hindi na buhay si Jesus. Biro mo, sabihin ni Pilato yun. Naka-record yun sa archives ni Josephus, the historian. Naka-record kay Pilate sa memoir o memoirs ni Pilate. Naka-record sa history. Bakit sasabihin ng Ethiopian Bible, tama sila? Dahil 88 books sila. Karamihan nga ng nakararami, hindi pinili ng Diyos. Many are called, few are chosen. Sino yung few? Tayo. Sino yung hindi few? Yung marami. O, tinan mo, tinuturo nila.
Wala sa Biblia, puro kasinungalingan. O, sino ngayon ang lapastangan? Literal. Niliteral ko, talagang literal ang meaning eh. Ulitin ko, many, lagyan mo ng salitang church. Many church are called, but few church are chosen. Ganun lang yung kasimple. Oh. Beyond that, etches. Okay? Churches nga, plural. Nakikinig ba kayo? Apo. Ngayon, I would like you to recommit, redevote, reconsecrate yourselves Amen. sa ating gagawin sa church. Ilang years na tayo? Kasi ayaw kong mahuli ang amparo sa Santa Maria. Kikinig ba kayo? Amen. Ano gusto nyo? Kulelat kayo? No? Kayo, gusto nyo ma-bless? Magdala kayo ng kaluluwa. Huwag nyong solohin. Kikinig ba kayo? Huwag nyong solohin. Sabi ko nga sa inyo, kung may alam kayo ituro nyo, iihawin ko. Ituro nyo, pupunta namin ni Ben. May dala na po kaming kaluluwa. Wala naman. Ibang kaluluwa yung dala. Naatok ako, wag niyo ako. Huwag tayo magpagamit sa Diablo. Si mama, tawa ng tawa. Tsaka pag nainitan ako, nawawala ng talata. Sige. Kanina to, ang ganda. Kay Iya. 3,000 siguro to. Oh, ito na, sayang. 3,000 din. Hindi, gamitin mo lang daw. Ngayon, tapos na ang ating praise and worship. Pumunta muna tayo sa offering. Give, and it shall be given. Shaken, running over, shall men give into your bosom. Pag nagbigay tayo, kung ano yung nasa heart natin, Yes. yun ang aanihin natin. Pero kung magbibigay kayo may arthritis din ang makukuha natin. Give and it shall be given. Siksik, liglig, pressed down, rolling over, shall men give unto your bosom. Bakit ginamit ni Jesus yung men shall give into your bosom? Halimbawa, may blessing ka, may trabaho ka. Pag binless mo yung gawain, hindi ako, kung hindi si Jesus. Binebless mo yung mga manggagawa ng Diyos. Tapos, binless mo. Ibe-bless ka ng Lord sa workplace mo. Kung may hawak kang tao, hindi ka niya bibigyan ng mga hilaw at walang kwentang tao. Kung customer, bibigyan ka ng customer na mapagpala sa iyo. Kung ikaw ay teacher, mapagpala ang mga estudyante. Eko na. Kung ikaw ay estudyante, magiging successful ka sa student life. Kung sa magulang ang pinag-usapan, makukuha mo favor mo mula sa parents. Kung ikaw naman parents ay nagbigay sa Lord, syempre, pag humingi ka rin sa Diyos, bibigyan ka niya. Eh kung sa pera pa lang, hindi ka na mapagkatiwalaan, paano ka niya i-bless? Amen ba? Amen. Huwag kayo magkakaroon ng rheumatism, arthritis, sa pagbibigay sa box. Ano, puro kabe? Oh. Amen ba? Oh, sige. Lord, i-bless mo lahat ng magbibigay. Fill them with your Holy Spirit. Teach them, protect them, convict them, but most of all, return to them 70 times 7 blessings. In Jesus Christ's name. Amen. Bigay kayo yung tithe para sa pastor yan. Kung tutuusin, ako yun, tsaka si Den. Pero yung offering talaga sa church. Hindi, talagang dapat talaga yun. Pero hindi naman natin. Pero hindi kami nang namomolest dyan. Namimigay nga ni Papa niya. Yeah. Hindi, pero pinagpe-pray yun bago ka mag-desisyon.
So, mga kapatid, i-bless natin lahat ng nagbigay Amen. in any amount that you can give sa offering at sa tithe din talagang eksakto. God will bless you. Hindi totoo yan. Proven ko na eh. Nandun pa ako sa tabok. Totoo naman kasi. So mga kababayan, mga kapatid, mga taga-subaybay, kung gusto niyo magbigay, i-PM niyo ako. Ipadala ko yung OCR sa inyo. Mga kapatid, please, help the ministry, help your pastor to help ourselves. Amen. Kasi kami, nabubuhay kami ni Del. Alam naman. Tapos yung itinutulong naman sa amin, iba yun, personal yun eh. Ang hinihingi kong tulong sa inyo, yung para sa church. Kailangan na tayong mag-expand ulit. Ha? Umiyak na ako nung nawala si Nanay Meta. Nalagasan tayo. Sabi ni Lord sa akin, sabihan mo yung mga member, nakahanda ang palad ko. Amen. Kapag sinabi niyang nakahanda palad ko, lahat pinagpapala pag marunong tayong magbigay. Hindi naman sa akin eh. Kay Lord, may pension naman ako kahit maliit lang. 1,000 na nga lang natira sa amin, pamasahin next Sunday eh. Baka hindi nyo alam. Oh. Pero magtataka ka, nakakabayad ako ng inuutang. Unti-unti. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Nakikinig ba kayo? Amen. Eh paano kayo magiging ganon kung wala kayong faith? So, time to give. Huwag kayong magte-take ng communion kung hindi kayo nagbibigay sa offering. Hindi ko kayo binablockmail. Nasa Biblia yan. Kinuha ni Kristo ang tinapay at sinabi, ito ang aking katawan na inalay ko sa inyo, buhay para sa inyong kaliligtas. Isubo natin, 1, 2, 3 na may kabanalan. Patapos sila kumain, kinuha ni Kristo ang saro. Paki-close up na. Kinuha ni Kristo ang saro at sinabi, ito ang dugo ng bagong tipan. Gawin ninyo ito hanggang sa aking pagbabalik. 1, 2, 3. Pastor, bakit ba natin ginagawa? Di ba kasasabi lang, gawin niyo ito hanggang sa aking pagbabalik. Amen. Pag-pray natin ang mga may birthday nung nakaraan at ngayon at darating. Father God, i-bless mo ang mga may birthday. At alam ko, mag-i-increase ang kanilang income. In Jesus' name. Mula kay Michael, kay Eko, kay Bless, at si Toyang sa kanyang pag-aaral, si Iya, si Isa, si Jobel, si Juanita, at si Julia. Si Carl. At, hindi na, si Carl. Si JM. At, nako, ano yan? Si JM, di nag-camera eh, diyan ka na lang. At si JM, i-bless mo. At si minamahal kong, iniibig kong asawa. Wow! At si Mase. Hindi, unang-una lang. Kasabi ko na, sige repeat. Kasi blessing. At saka, sabi ko na. So, plus, lahat ng nakakonekta dito, ibinibless ko. All who ignore this video, God will ignore. Joke lang. God will ignore those who do not believe in the Word of God. Bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, please repeat after me. Holy Spirit, Holy Spirit, fill me. fill me. Holy Spirit, Holy Spirit, teach me. teach me. Holy Spirit, Holy Spirit, protect me. protect me. In Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Hallelujah. God bless us all. Amen. Okay na. Pwede na. Okay na po. Yun, babay na tayo sa camera for exposure. At Ninong Michael, ano daw?